DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ang aso, nababalisa pag may sakit ang kanyang anak. Niyayakap niya ito, minamahal at inaalagaan. Pero iba ka. Ikaw lang ang inang nakita kong walang malasakit sa batang ikaw ang nagluwal. Mas mabuti pa sa'yo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Kakainis. Talo na naman ako sa sabong. Yung inutang ko sa 5-6 walang natira. Problema kung paano ko mahuhulugan yung utang ko. Wala na. Mukhang matraffic yata. Kanina pa ako nakakarinig ng sirena ng bumbero. Siguro may sunog sa malapit dito. Tricycle! Saan kayo, Ale? Ayan sa squatters area. Medyo looban. Ano ko, ma'am, sorry ho. Wala akong tricycle na mag-aatid sa inyo sa lugar na ngayon. Ano? Bakit? May malaking sunog ho. Kakabuhol-buhol na nga ang traffic papunta dun eh. Pasensya na ho. Sige ho. May malaking sunog doon sa lugar namin. Ay, huwag naman sanang madamay ang aming bahay. Huwag naman sana. Pagkawan ako kami ng paraan!
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, salamat at nakatulog si Romnick pagkatapos maturukan ng morphina. Salamat naman. Naawa sa akin ang barangay chairman namin. Hindi lapit ako kay Mayor at nabigyan kami ng pambili. Hindi raw yung primera klase morphina pero kahit papano nakaginhawa sa apo ko. Basyon! Aba, boses ni Kaing Guy. Nariyan ka pa? Andyan na ho, sandali lang. Nakaistorbo ba ako? Oo, hindi naman ho. Bakit ho ba? Ano ho ba sadya ninyo? Hindi mo ba alam ang balita? Ano hong balita? Nagkaroon daw ng malaking sunog doon sa lugar na tinitira ng anak mo si Imelda. Ho? Oo. Nadamay daw ho ba si na Imelda? Yun nga itatanong ko sa'yo, kaya pinuntahan kita. Hindi ko kasi naumpisahan ng balita sa TV eh. Pero ang sabi, may mag-ama raw na namatay. Sabi sa balita. Naroon pa rin daw ang mga bumbero hanggang ngayon. Diyos ko, ang apo ko si Heidi. Huwag naman po sana ang apo ko. Imelda, napatakbo ko dito sa kalye nyo. Nang malaman ko nagkasunog dito. Carlo, sakit ako. Pati ang asawa ko. Hindi na sila nakalabas sa bahay namin. Ha? Ano? Nadamay sila? Oo! Natutulog siguro. Kaya nung sumiklap yung sunog, hindi agad sila nakalabas. At saka isa pa, medyo nasa loob yung bahay namin. Naipit na sila. Tama na. Huminahon ka. Baka kung ano mangyari sa'yo. Paano ako magiging mahinaon sa nangyari? Wala na nga yung anak at asawa ko. Wala na sila. Wala na pamilya ko. Nakita na ba yung bangkay nila? Ngayon lang din nag-clear na fire out. Pero binoma pa ng mga bumbero yung mga nasunog na bahay. Mamamasukin nila yun mamaya para may laman sa mga bangkay. Swerte pala kami. Hindi umabot sa kalye namin ito sunog. Ang lalo pa nakakalungkot. Habang nagsisisigaw ako ng sa meron sa sabungan. Ang magama ko pala, kasalukuyan tinutubog ng apoy. Kung narito lang ako sa bahay namin, siguro magigising ko sila kung natutulog ba sila. Hindi sana sila sasabitin ng ganito. Aba, sa Aling Basyon yun ah. Aling Basyon? Ikaw pala, Merle. Abay, bakit mukhang nagmamadali kayo? Saan lakad nyo? Nagkasunog daw dyan sa kabilang barangay, sa lugar daw ni na Imelda. Titingnan ko kung hindi sila nadamay sa sunog. Si Romney ko. Sinong kasama sa bahay nyo? Nagpresenta si Kainggo. Siya raw muna magbabantay sa apo ko. Hindi kasi ako mapakali. Gusto ko malaman ang kalagayan ng pamilya ni Imelda. Siya, sige diya ka muna. Sige ho, ingat kayo. Ay nako, si Aling Basyon kahit walang hiyang anak niya si Imelda, aligagang aligaga pa rin. Alin?
Kung ako siya, wala na akong pakialam sa Imeldang yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yan ang bangkay ni na Joey at Aiden! Ay, sus Mariosep! Magkayakap na namatay ang ama! Ang kasawatan ako! Ay, hindi na ako! Anak ko! Hindi ko kaya ito! Mamamatay ako! Joey! Ano nangyari rito? Imelda! Madamay pala kayo! Natubok ang bahay namin. Hindi na naman sa pag-ama ko. Wala na pamilya ko. Kuminahaw ka, anak! Kuminahaw ka! Wala na akong inahaw sa nangyari ito, Nay. Wala na mag-ama ko. Wala na akong pamilya. Wala na. Wala na sila. Basyon, ano nangyari? Nadamay nga ba sa sunog ang pamilya ni Imelda? Oo, Kaingo. Nadamay sila. Tupok na tupok ba ang kanilang bahay? Hindi lang ho tupok na tupok. Pati ho ang manugang at apo ko. Nadamay sa sunog. Natutulog daw siguro, kaya hindi nakalabas. Nang ilabas ho ng mga bumbero ang bangkay na mag-ama, magkayakap pa. Kung ganun sila pala mag-ama tinutukoy sa balita. Opo, sila nga po. Nasa na ngayon ang anak mo? May kausap na mga taga City Hall. Kahit daw sunog na sunog ang bangkay ng kanyang mag-ama, gusto raw niyang mabigyan ng maayos sa burol. Tutulungan naman daw ho siya ng mga tao doon. Huwag naman sanang isasama ng loob mo, Pero, hindi kaya karma yan kay Imelda? Bakit naman po, Kaingo? Hindi siya marunong magpahalaga sa isang batang iniluwal niya. Si Romney. Kaya yan, kinuha sa kanya ang kanyang pamilya. Nakikiramay ako, Imelda. Salamat, Carlos. Sarado pala yung ataol ng mag-ama mo. Pati mukha nila, sunog na sunog. Kaya yan, ilagyan ko na lang ng malaking litrato sa ibabaw ng kanilang kabaong. Hindi ko patahimikin ng konsensya ko. Hanggang ngayon, naisip ko, sana hindi mangyayari ang ganyan sa kanila kung wala ako sa sabungan. Huwag mo na masyadong sisihin ang sarili mo. Magsilbing aral na lang sana sa iyo itong nangyari. Ako nga, pinangako ko sa mga anak ko. Titigilan ko na yung pagkalulong sa sabong. Mabuti ka nga, meron ka pang pamilya.
Pero ang mag-ama ko wala na. Paano ko pa may papakita sa kanila pagbabago ko? Hindi ka pa rin talaga nag-iisa, Imelda. May pamilya ka pa. Narito kami ni Romnick. Inay! Oo nga. Masakit itong nangyari. Pero marahil ay naganap ito para mabigyan mo rin ng panahon ng isang batang noon pa uhaw na uhaw sa pagmamahal mo. Ngayong wala na ang mag-ama ni Imelda, bibigyan na nga kaya niya ng atensyon ang anak na matagal na niyang hindi niya binigyan ng panahon? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Susan Robles, Phil Cruz, Dante Castro, Ben Mercado, at si Olive Madrideos sa papel na Vasyon. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salong, superbisyong teknikal ni Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik na mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.